Naniniwala si Chief Justice Renato Corona na ang desisyon ng Korte Suprema na ipamigay ang lupa ng Hacienda Luisita ang punot dulo ng impeachment laban sa kanya. Sinagot din ng punong mahistrado ang mga personal na atake sa kanya gaya na lang ng mga umano'y anak niya sa labas. Narito ang ikalawang bahagi ng panayam ni Arnold Clavio. Kamusta na ho kayo ni Associate Justice Antonio Carpio, Chief Justice? Nag-uusap po ba kayo? Oo naman. Hindi naman kami mga... Ano? Hindi kayo? Hindi naman kami mga nag-aaway. Kami naman yung mga edukadong tao. Hi, hello lang, ganun lang. Hindi naman, nag-uusap rin naman. Siyempre... Sa mga deliberasyon pa rin ho, ano? Tuloy ang trabaho ninyo. Kasi hindi man maiwasan sa deliberation sa loob ng court, in bank. Siyempre, may opinion siya, may opinion si ganito, may opinion din naman ako. Pero hindi kayo duda sa kanya na nasa likod din ng mga ganitong atake sa'yo? Ano po? Ano bang dapat na, ano bang gusto mo madinig mong... yung nasa loob ng damdamin niyo. Ha? Duda ho ba kayo kay Associate Justice Carpio na nasa likod din ng ganitong mga pag-atake sa inyo? Hindi mo maalis sa akin kasi matagal na niyang gusto maging Chief Justice. Hindi naman natin maalis yun si Associate Justice... Saka, alam ko yung kanyang mga... Alam ko yung mga partner niya sa law office niya sila yung gumagalaw. Yung i-black propaganda ho? Siguro. Okay. May basbaso ni Carpio? Ewan ko. Si Associate Justice Maria Lourdes Sereno, kamusta naman ho ang... bakit ho yung dissenting opinion, nagtataka ho ba kayo na mas nabibigyang diin dun sa... o kaya nagkaroon ng paglabag sa judicial privilege daw na sinasabi? Yan ang dapat natin talakayin ngayon Alam mo, in my whole history, in my whole life in the Supreme Court of about 10 years, at saka sa pagkakaalam ko sa mga proceedings ng Supreme Court, ngayon lang ako naka-encounter nitong sitwasyon na ang dissenting opinion ang binibigyan ng diin. Yung natalong opinion, yun ang binibigyan ng diin. At dyan mo makikita yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung professional propaganda machine. Kung paano na ibabalok, na kunyari diretso yung baluktot at yung mali parang pinalalabas na tama. Yung natalo pinalalabas na yun ang nanalo o nanaig. Hindi naman ganyan Okay. Alam naman natin na sa Korte Suprema, ang majority ang nananaig. Okay. Hindi yung natatalo, yung nagdi-dissent. Kasi kaya nababanggit yung meron hubang panlilin lang yung press conference po ni Attorney Maidas sa issue po ng TRO. Wala. Kasi yun ang nasa dissenting opinion po ni Sereno. Wala po. Si Sereno lang naman ang nagsasabi nun Oho. Kasi iniintay nga namin siya magtestigo doon sa impeachment court. Opo. Kasi hindi naman siya pinipigilan, no? Hindi siya pinipigilan. Hindi siya pinipigilan. In fact, gustong-gusto ko nga sanang mag-testify siya ron. Siya yung umatras Umatras sa... Sa pag-testify sa impeachment okay. court. Ngayon, matanong mo, bakit ko iniintay na siya ay pumunta ron at mag-testify? Kasi patutunayan ko siya yung nagsisinungaling. Wala na ho, hindi na ho... hindi na nga. Inatras na ho yung kasi yung articles. Siya ang ayaw pumunta doon Sabi niya ho, inatras na kaya... siguro. So magkasabat ho ba si Carpio Sereno laban sa inyo? Ano ba ang tingin mo? Hindi, kayo. Gusto kong tingnan. Anong tingin niyo po? Kung ano yung sasabihin mo, di siguro Wala ho akong nararamdaman Kailangan ho manggaling sa inyo siguro ikaw hindi ho ako inaatake rito kayo Ikaw nga, pero ikaw hindi bale, wag na natin pag-usapan yan. Siguro obvious na kung ano yung dapat na makita dyan Okay. Hindi naman tayo bulag at saka bingin. Okay. Ito medyo personal ho at siguro nabasa na rin ng inyong may bahay at ang inyong mga anak at mabigyan kayo ng pagkakataong masagot dito dahil pati na ho yung below the belt na ho ang tingin ng iba dito. Kayo ho ba, for the record, may kilala ho ba kayong Eva Aurea? Wala. Teka, hindi pa ako tapos Chief Justice. Tinatanong mo kung kilala ko. Hindi ko kilala. Lalaki rin po ako Okay. May kilala ba kayo Eva Aurea at sinasabing may anak daw kayong dalawang lalaki doon pero hindi nakapangalan sa inyo? Wala.
Wala po. Wala, tsaka hindi totoo yan. Okay. Ano na naman ito? Bahagi na naman po ng... nasa Amerika daw po. Oo nga, hindi, yun na nga. Nung nabasa niyo po ito, paano niyo ito... Paano niyo naging kwentuhan ng inyong may bahay na si Ma'am Cristina? Nandiyan po si Ma'am Cristina. Tayo-tayo lang po, Chief Justice. Paano niyo ho na... Siyempre, nabasa ho ni Ma'am Cristina to. In fact, siya nga yata yung unang nakakuha niya sa email niya. Okay. No? Ngayon, nalaman ko lang yan siguro several days after. Okay. Nung nakuha ko yung, kasi hindi naman ako araw-araw nagbubukas ng email ko. Oo. Nung finally, after several days, nabuksan ko yung email ko, di pinrint out ko yun. Okay, pinrint out niyo pa. Pinrint out ko, di pinakita ko kay Mrs. Corona. Oo. Sabi ko, ito, Ano ba tawag sa honey, babe, o... darling. Darling, o eto raw. Ayan, okay. Darling, with or without any fault on my part. Ha? Opo. Oo. Anyway, nung pag-uwi ko, pinakita ko sa kanya. Tapos, ini-expect ko sa kanya, magtatanong siya tungkol doon. Okay. Ang reaksyon niya, parang nagkibit-balikat lang siya. Kamusta na ho ang tingin nyo kay Pangulong Noynoy Aquino? Hanggang ngayon ba, pine-personal pa rin ang dating ninyo at hindi yung kanyang direksyon ng public accountability? Siguro, more than that sa akin, hindi ko na iniisip yung mga bagay na yan eh. Siguro mas importante isipin natin ang kapakanan ng bayan. No, kasi sa kabila nitong impeachment complaint na ito, itong sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon ay napakatindi. Tumitindi ang unemployment, tumitindi ang rising prices, yung mga gasoline prices, yung walang trabaho, kahirapan. Siguro, dapat natin pagtuunan ng pansin yung mga problemang yon. Hindi itong mga kung ano-ano, kalaban dito, kalaban dyan, aawayin ito, aawayin yon. Para bang lahat ng tao, kaaway na lang. Hindi tama yung ganun sa akin. Hindi good governance yung ganun. Kasi, mas makakabuti sa bayan kung mapayapa ang bayan, kung tayo nagkakaintindihan at isang direksyon ang hila ng ating mga leader. May mensahe ho ba kayo sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita? Well, sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita, siguro dapat nilang maintindihan na yung Hacienda Luisita yan ang punot dulo nitong impeachment complaint na ito. Yung sinasabi nila, ganito raw, ganyan, hindi po totoo yun. Kasi nagalit lang yung magagalit sa akin, yung nagagalit sa akin, noon linabas namin yung Hacienda Luisita decision. Ngayon, bakit matanong naman siguro sa akin, bakit naman gusto kang alisin dyan sa impeachment na yan? Kasi kung hindi, ako humaharang dyan sa hinihingi nilang 10 billion na kabayaran doon sa Hacienda Luisita yan. 10 billion hindi 10 million. 10 billion pesos ang hinihingi nila para sa kabayaran doon sa Hacienda Luisita. Ako po ang humaharang niyan. Sinasabi ng ilan matapos ang impeachment court, o naman maging desisyon sa inyo, damage na raw ho kayo. Ang isa sa mga teorya dito, kung malilinis lang daw ang pangalan ninyo, magre-resign na raw ho kayo. Sino nagsabi nun? Ay, di yung kabila. Di yun na nga. Ikaw na sumagot ng tanong mo. So, hindi kayo magre-resign. Malinis man o mapatunayan kayong guilty? Hindi. Pag guilty kasi, tanggal na ho kayo. Di ho ba? Okay. Of course. Ang problema dyan, ang nagsasabi lang namang ako raw ay nabahira ng ganito, ganyan, na masama. Okay. Yung kabila lang naman ang nagsasabi niyan Okay. Kasi kausap ko naman yung mga kakampi ko, naniniwala sa akin. Sabi niya, in fact, ang view nila, pag ako ay naabsuelto diyan, lalong tatatag at lalong titibay ang hudikatura. Ang institusyon. Ang institusyon. Kasi yan naman ang pinaglalaban natin Hindi ko naman pinaglalaban yung sarili ko Alam po ninyo, alam po ninyo, and I'm addressing this sa ating mga kababayan, mahal na kababayan. Alam po ninyo, hindi madali itong pinagdadaanan namin individually and as a family. Kung ano-ano nang tinawag sa amin, kami nasasaktan. Inaamin namin yun. Kami nasasaktan at kami nalulungkot. Minsan, mga
taong hindi man namin kilala, kung magsalita bagay para bang kilala nila kaming napaka ganito, ganyan, ano? Pero sabi ko, if this is the price that I have to pay to fight for the institution I represent and for the country that I love and for the people whom I have identified with, yung ating sambayanan, gagawin ko.